Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's so yun na nga po, na-archives na po ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ilan ba yung boto? Silipin nga natin. Ilan ba ang naging boto? Ito mga kababayan So, pinaboran po si Sara Duterte. Sa botong 19, 4 and 1, aprobado ang motion ni nagmamagaling na si Senator Rodante Marcoleta. Grabe mga kababayan ang feeling ko nagmamagaling si Marcoleta. Parang ang feeling niya sa sarili niya na pinakamagaling siya sa lahat ng senador o dyan po sa 20th Congress. Kasi kung magsalita parang with authority. At akala mo perfectong-perfecto. Ilang beses ni siya sinopla ni Tito Sen, maging ni Panfilo Lacson at ni Risa Hontiveros. Pero talagang mayabang at iba ang dating mga kababayan. Yung mga illustrations pinapatulan talagang iba to si Marcoleta. Ito ngayon ang panlaban ng mga kaalyado ni Sara Duterte, si Marcoleta. So bagamat sinasabi niya na siya ay hindi miyembro ng Duterte Bloc at hindi siya PDP laban, sa mukha pa lang mukha ng Duterte. At mukhang ito po ang magiging leader sindikato na itong mga tagapagtanggol ni Sara Duterte. Kaya alam nyo, pagdating ng araw, ikaw, Chis Escudero, masyado kang bilib kay Marcoleta. Baka isang araw na lang, maagaw sa'yo ni Marcoleta yung Senate presidency. Tuwan-tuwa itong mga kaalyado ni Sara Duterte. Pero, ito lang masasabi ko sa'yo, Chis Escudero. Darating ang araw, magugulat ka na lang, aagawin sa'yo ni Marcoleta yung Senate presidency. Kaya maghanda-handa ka na. Akala mo nakakuha kayo ng kakampi Nako, hindi nyo kilala. Yan si Marcoleta. Nakakatakot yan mga kababayan. Sa mga pananalita niya pa lang mukhang gusto na kayong sapawan kayong lahat dyan. Kaya, nako, ingat-ingat kayo dyan kay Marcoleta. Okay, so sa botong 1941, ang bumoto po ng yes ay 19, ang bumoto po ng no ay 4 at isa po ang nag-abstain para po ilipat sa archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sino-sino ang bumoto ng yes? Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Cayetano, Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ang ngiting tagumpay Grabe talaga ang ngiti nito, tuwa-tuwa, grabe. Baka maihi na sa tuwa JB Ejercito, Win Gatchalian, Bongo, Marcoleta, Robin Padilla, Camille Villar, Mark Villar, Pia Cayetano, Marcos, Lito Lapid, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Migs Zubiri, at itong si Loren Ligarda. So, dalawa pong minority ang bumoto ng yes para ma-archive po ang articles of impeachment versus Sara Duterte. So, ang bumoto ng no mga kababayan, itong si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. Ang nag-abstain ay itong si Ping Lacson. Siguro naman napanood ninyo, napakahaba, 6 na oras mahigit yung nangyaring debate dyan. So hindi na natin pag-uusapan kung ano pa yung isa-isang mga sinabi nila. So ang ginagawa lang natin ngayon ay nagbibigay tayo ng reaksyon sa mga nangyari kahapon. So yan po ang naging boto. At syempre, ako po ay sumasaludo mga kababayan dito po sa 5 lumaban hanggang sa huli. Saludo po ako sa inyo na bagamat alam naman ninyo kung ano ang mangyayari, alam naman ninyo na talagang i-dismiss nila itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte, ay nilaban nyo pa rin hanggang sa huli. Maraming salamat po sa inyo. Ito pong mga senators na bumoto po para i-table muna ang dismissal
of VP Sara's impeachment. So sino-sino ba sila? Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Ping Lacson at Tito Soto. Saludo po sa inyo. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa bayan. Kasi hindi pa nga final yung desisyon ng korte. Pero wala Talagang nagdesisyon na sila na unang-una dapat i-dismiss. Pero nangyari in-archives. Wherein kapag in-archives, sabi nga ni Tito Soto, ganun din ang mangyari doon. Mahirap nang hugutin yon. So parang dismissal din ang ibig sabihin ng pagkaka-archives ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So yan mga kababayan. Tingnan nga natin itong mga post dito. Meron dito mga post na kung ano-ano ang mga pinagsasabi nila. Ito po, tingnan muna natin si Robin Padilla. Ayan. Aray. Si Senator Robin Padilla ay pumabor sa motion na archives ang articles of impeachment laban kay BP Sara Duterte. Sabi niya, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Gusto ko dismissal, tapusin na natin to. Wala talaga to si Robin Padilla. Gusto niya talagang i-dismiss Kasi sabi nga niya, kahit sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. Ito po ang senador ni Duterte. Hindi po ito senador ng bayan. Senador po ito ni Duterte. Mas mahal po niya si Duterte kaysa po sa taong bayan. Mas pinakikinggan po niya ang sentimento ng mga Duterte kaysa sentimento ng taong bayan. Kaya na-archive na nga. So ang mahirap na po yun mahirap na mahugot yun kapag na-archive. Masakit pa rin sa kalooban niya, aray daw, dahil ang gusto talaga niya, dismissal. Ang kapal talaga na mukha nito ni Robin Padilla, hindi pa siya nakontento dun sa archive. Gusto niya ma-dismiss talaga, automatic dismiss, ayun ang gusto niya. Well, Robin Padilla, for your information, hindi po pinawawalang sala ng Korte Suprema si Sara Duterte. Nagtagumpay kayo na ma-dismiss ang impeachment complaint. Pero mayroon pong limit yan. Dahil pagdating po ng February next year, ay pwede po uling sampahan ng impeachment complaint si Sara Duterte. At ito po ay dapat lesson na po doon sa mga magpa-file ng impeachment complaint. Dapat po nasa tamang paraan. Dapat po walang butas. Dahil marami pong kakampi ang inyong ini-impeach. Ayoko magsalita laban sa Supreme Court. Baka tumayo yung mga alipore si Kibuloy at magsampa ng kaso na ng contempt. Katulad ng ginawa nila kay Larry Gadon, kay Richard Hidarian, at dito sa isang congressman. Sa congressman ng Akbayan. So, ang masasabi ko lang, dapat ayusin ang susunod na impeachment complaint sa next year. Next year. At siguraduhin na walang makikitang butas etong mga mambubutas. Sino ba itong mambubutas? Etong Supreme Court at etong Senado. Ayan mga kababayan. So ngayon, hindi na po co-equal branches of government. Ang judiciary, legislative, at ang executive. Mas mataas na po ang judiciary kaysa legislative. Kasi sunod-sunuran po, Senado, dito po sa Supreme Court. So hindi na po, wala na pong co-equal branch of government. Wala na. Sunod-sunuran na ang Senado dyan sa Supreme Court. So wala nang co-equal. Huwag nyo lang sasabihin yan. Kalokohan na yan. Kasi wala, sunod-sunuran na kayo sa Supreme Court Wala na yung co-equal. Wala kayong sinabi, Senado, sa Supreme Court. Mas mataas ang Supreme Court kaysa sa inyo. Kaya Robin Padilla, paalala ko sa iyo, hindi pinawawalang sala ng Supreme Court si Sara Duterte. Mananagot pa rin si Sara Duterte. At hindi po natutulog ang Diyos. Kaya wag ka masyadong mag-relax. Mag-party-party ka ngayon, pero hantayin mo
ang parusa na manggagaling po sa Diyos na may kapal. Dahil po sa ginawang pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Yan po ay paglabag sa konstitusyon, paglabag sa kanilang mandato bilang public servant. Ayaw niyong i-impeach, ayaw niyong mag-trial. Bakit? Meron kayong tinatago? Madadamay ba kayo? Ayan ang tanong. Kaya sobra kayong iwas na magkaroon ng trial. Bakit? Damay-damay ba kayo? Ay ba ikinakatakot nyo? Ito pa mga kababayan. Ano sinasabi na ito ni Bato? My heart has always been guided by what is right. Putang ina niyan. Ang kapal namang mukha nito magsalita ng ganyan. My heart has always been guided by what is right. Ang kapal naman ng mukha mo. Anak ng tokwa. Kailan ka pa lumagay sa tama? Ang bukang bibig mo, Duterte. Ang kapal ng mukha mo, sabihin yan. Kahit ang dami nyo ng tinukhang, ang dami nyo ginurgur ng walang kalaban-laban. Yan ba ay guided by what is right? Anak ng tokwa to. Ito po yung pinakangiting tagumpay. Habang nagsasalita yung kanilang bagong panlaban, si Marcoleta. Grabe ang ngiti nito mga kababayan. Kulang na lang maihi. Sa sobrang ngiti. Sa sobrang saya. Pasensya na po kayo, napamura ko kasi kapal na mukha talaga nito. My heart has always been guided by what is right. Kapal naman ang mukha mo. Mr. Puncher. Ibang klase ka. Pinagtatawanan ka lang, halos lahat natatawa sa sinasabi mo. Tingnan nga, ang sabi ng ating mga kababayan. Guided by your loyalty with Digong. Humanda ka sa warrant of arrest mo from ICC. Ulol mo. Ayan, binabasa ko lang Ayan, ICC is coming. May maniniwala pa ba dito? Bato, bakit ipinagdidiinan mo na sundin ng Korte Suprema pero ayaw mo? Tutol ka sa payag ng Korte Suprema na may karapatan ng ICC na habulin at panagutin ang mga sangkot sa kasong crimes against humanity. Huwag mo bulain sarili mo. Lahat ng react dito, puro laughing emoji. You're such a clown. Yan. Kaya malapit ka ng mahig. Ang kapal kasi talaga ng mukha nito. Ang lakas ang loob sabihin na ng puso niya raw ay always been guided by what is right. At sinasabi pa niya, guided by the Holy Spirit. Baka evil spirit. You are guided by the evil spirit. Kapal na mukha ang putik. Ito pa, sino pa? Ano pa mga sinasabi ng ilan dito? Meron pa dito mga kababayan Teka. Ano pa? Ito naman si Amy Marcos, siya pa to. Bakit hindi nyo palitan ng speaker ninyo? Pati si speaker, dinadamay po. Kaysa inaatupag ninyong palitin ang pinili ng taong bayan, binoto at pinahal, bakit hindi nyo palitan ang speaker ninyo? Expected naman natin to Talagang inggit nata dito kay speaker Kasi mas pinagkakatiwalaan ni Presidente Bongbong Marcos si Martin Romualdez kaysa dito kay Amy Marcos. Bakit mo naman pagkakatiwalaan ng isang tao na mahilig mamangka hindi lang sa isang ilog, 2 ilog, 3 ilog, 4 na ilog? Bakit mo pagkakatiwalaan ng isang traidor? Di ba? Kaya siguro galit na galit to kay Speaker Martin Romualdez. Si Bongo naman. Sa pagkakilala ko sa mga Duterte, hindi sila tumatakbo sa kanilang responsibilidad. Harapin nila ang anumang hamon ng panahon basta ginawa sa tamang paraan. Ayan. Okay lang naman Masaya kayo ngayon kasi na-delay na naman ang impeachment trial ni Sara Duterte. Na-archive yung impeachment complaint.
So tatagal na naman. Pero aantayin ko yung panahon na pwede na uling mag-file ng impeachment complaint. At sinasabi ni Bongo na hindi naman daw tumatakbo itong mga Duterte sa kanilang responsibilidad. Tingnan natin. Tingnan natin. Kasi sa nakikita ko, ako mismo nakikita ko, pinagtatakpan ninyo eh. Natatakot kayo eh. Bakit? Yun nga tanong ko eh. Baka madamay kayo? Baka madamay kayo? Kaya natatakot kayo na iharap sa isang korte etong si Sara Duterte para tanungin at buksan ang bank accounts. At tanungin kung saan napunta ang confidential funds na bilyones na siguro pag tinotal mo. Kaya tingnan natin kung totoo sinasabi nito ni Bongo na hindi sila tumatakbo sa kanilang responsibilidad, hindi sila tumatakbo, nananahimik lang. At yung kanilang mga lipores, ang kanilang pinapakilos, naharangin ang katotohanan. Ito naman si Jesus Escudero, let this chamber be remembered not for the passions we inflame, but for the principles we upheld. I vote yes for the motion. Prinsipyo? Jesus Escudero, meron ka talaga prinsipyo? Baka hindi mo narinig yung nagsalita doon sa UP, Manila, doon sa isang graduation. Sabi po, ni Professor Jokno, sabi niya, aanhin ninyo ang talino, aanhin ninyo ang utak kung wala naman kayong prinsipyo. At yung prinsipyo na wala na nga, hindi nyo pa tinatayuan o hindi nyo pinaninindigan. Aanin ninyo ang talino kung wala kayong prinsipyong ipinaglalaban. Tapos ngayon may sasabihin kang prinsipyo. Hindi na po naniniwala sa'yo. Hindi na naniniwala sa'yo, Jesus Escudero, ang taong bayan. Background mo pa si Cayetano. Parehas kayo ni Cayetano. Si Cayetano naman, kung makakote sa Bible, kala mo ang banal-banal. Pero sa totoo, hipokrito. Parang Pariseyo, mga kababayan. Ang Pariseyo nung panahon ni Jesucristo, magaling din mag-quote sa Biblia. Pero mga hipokrito. Ayan po, nakikita ko kay Cayetano. Kaya hindi po lahat na nagsasalita na parang makadiyos, na nagko-quote pa ng Biblia, ng verses. Huwag po kayo basta-basta maniniwala dahil ang Pariseyo na humusga kay Kristo ay ganun din ang ginawa. Kaya ang tingin ko dito, Pariseyo. Kay Cayetano, di ba? Cayetano, Pariseyo. Diba nag-rhyme? Okay, so yan mga kababayan. Hey, congratulations po. Saludo po ako sa lumaban hanggang sa huli. Kahit alam nila na hirap at imposible ang kanilang susuungin, at hindi nila talaga mababago ang magiging desisyon ng mga kaalyado ni Duterte, pinaglaban pa rin nila. Inilabas sila ang kanilang talino at nakita namin ang pagmamahal ninyo sa ating bayan. Bagamat hindi po nagtagumpay at nagtagumpay ang puwersa ng kadiliman, ilang piraso lang sila. Pero tandaan ninyo, etong 5 ito, ang kasama po nito, ang nasa likod po nila ay milyong-milyong mga Pilipino. Kaya huwag po kayo mawalan ng pag-asa mga kababayan. Kasama po natin ang Diyos. Kapag tayo nasa tama, wala pong imposible. Hindi po natutulog ang Diyos. Kaya abangan po natin ang susunod pa ng mga updates tungkol po dito sa impeachment complaint ni Sara Duterte. At tingnan natin, abangan natin ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Nasabi ni Marcoleta ay malabo pa kasi sa sabaw ng pusit na mabaliktad. Kasi nga daw wala daw ganong nangyari. Pero sinopla siya ni Ontiveros, meron naman pala. So ito si Marcoleta, speculations din sinasabi. Tapos pag sinabi siya yung nag-speculate, ayaw tanggapin. Mayabang nga Mayabang itong si Marcoleta. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat.
God bless po.